Lang umaga sa lahat. Tawag sa ikakasal. Si Allen Rafael Taisuya Koizumi, 29 years old, nakatira sa St. Dominic, Barangay Culiat, Quezon City, ay kakasal kay Erica So, 27 years old, nakatira sa Poblacion, Florida Blanca, Pampanga, sa October 19, 2024, sa St. Anthony de Padua Parish, Nasugpu, Batangas. Si Milerio Gumasing Katanaig, 41 years old, nakatira sa Barangay Catmon, Santa Maria, Bulacan, ay kakasal kay Maria Edelay Ragudo Bungay, 37 years old, nakatira sa Sierra Verde 2, Barangay Pasong Tamo, Quezon City, sa September 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish. Si Jordan P. Miku, nakatira sa BAI Compound, Visayas Ave, Barangay Vasra, Quezon City, ay kakasal kay Stephanie Miriel C. Gomez, nakatira sa Casanova Drive, Barangay Culiat, Tandang Sora, Quezon City, sa October 3, 2024, sa San Antonio de Padua Parish, Silang, Cavite. Si Justin Paul B. Ramos, 28 years old, nakatira sa Alan Bean Street, Doña Faustina Village 2, Tandang Sora, Quezon City, ay kakasal kay Jonah P. Kirobin, 27 years old, nakatira sa Sierra Nova, Maine, Pagumbong, Caloocan City, sa September 18, 2024, sa Santo Niño de Congreso Parish, Caloocan City. Magsiluhod po tayo para sa orasyo imparata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbaba kaming lumalapit sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo kaming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa gagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa pwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapagpamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa kubong espiritual na kasamaan sa papawid. Ipinanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poot labang sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kami nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkatpoot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan walang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at tagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami.
San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay na. Ngayon po ang ikadalawampung linggo ng karaniwang panahon at ngayon din po ang ikaapat na misang nobenaryo para kay San Lorenzo Ruiz. Ang tema ng ating pagdiriwang ay Eucharistia, tunay na pagkain at inumin tungo sa buhay na walang hanggan. Pinupunan ni Jesus ang ating mga hangarin sa buhay, di lamang sa kanyang mga turo, kundi pati na rin sa pag-aalay ng kanyang sarili sa Eucharistia, ang kanyang katawan at dugo na nagtatago sa anyong tinapay at alak. Ipinahiwatig sa lumang tipan sa pamamagitan ng mana at ng tubig na nagmula sa bato sa utos ni Moises. Sa bagong tipan, ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang sarili sa huling hapunan sa anyo ng tinapay at alak bilang pauna sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Kalbaryo, bilang kabayaran sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ipinagbilin din niya na gawin ang kanyang ginawa bilang pag-aalala sa kanya hanggang sa wakas ng panahon. Ang Eucharistia ay isang natatanging pagpapakilala ng dakilang pagmamahal sa atin ni Jesus na nakatuon sa ating kalusugan ng kaluluwa. Siya ang bukal ng ating karunungan at lahas. Ang Eucharistia ay isa ring nagtatanging paraan para maipahayag natin ang ating pasasalamat sa Kanya at sa Ama para sa mga biyayang patuloy nilang pinagkakaloob. Magsitayo po tayong lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwan na pamumunuan ni Reverendo Padre Rex Fortes, CM.
Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. pagpalain si Jesus ang pagkain ng walang hanggang buhay. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay nasa ika-20 linggo tayo ng karaniwang panahon at magpapatuloy po tayo sa pagninilay patungkol po sa tinapay ng buhay, na hindi lang po ito buhay kung hindi nagbibigay buhay. Angkop po ito sa tema ng ating pong pagnunobina sa ating pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Dahil ang ating pong tema ay sama-samang paglalakbay at panalangin kasama si San Lorenzo tungo sa pagkakaisa at kabanalan sa gitna ng pagkakaiba. Tayo po ay magtulong-tulungan at tayo po ay sama-sama sa paglalakbay para tayo po ay makarating sa pinagarian ng Diyos sa langit. Bilang paghahanda sa dakilang piging, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ng mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Inuluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Ah, ang sibi ngayon, nahango sa aklat ng mga kawikaan, ay nagpapahayag ng masidhing hangad ng Diyos na makapahagi ang sangkatauhan sa kanyang karunungan at buhay. Ang planong ito'y magkakatotoong ganap sa biging ng Eukaristiya. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay sinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit, sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay ay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pinaalalahanan tayo ni San Pablong mag-ingat sa ating asal at magpasalamat sa Ama para sa lahat. Ito ay ilan sa mga pangunahing kailangan natin para sa pakikipagkinabang sa pagtanggap ng banal na komunyon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po ang inyong katabi, magandang umaga. Ako po'y natutuwa na maimbitahang magmisa dito. Actually, medyo kinabahan lang po ako kasi nung 2 days ago lang po, nakatanggap po ako ng sulat. Ang nakalagay po sa sulat galing dito sa parokya, pero po ang nakapirma po, Ate Alice Go. Medyo kinabahan ako. Sabi ko, baka ipatawag ako sa Senate. Sino ba si Ate Alice Go? Oo. Ay, PPC President. Oo. Yung, kala ko yung mayor ng Bamban medyo delikado yun. Nasaan na po bala siya? Hindi mamakita, no? Oo. Pero pinag-uusapan kung pwede pa raw tumakbo si Mayor Alice Go o hindi. Pwede pa kaya? Pero ang narinig ko po, chismis, ay tatakbo raw po si Mayor Alice Go. Ang kanyang tatakbuhan ay vice-presidente. Ang kanya pong presidential na partner ay si Grace Po. Kaya ang kanilang tandem, Pogo. Ang kalaban naman nila sa kabila, si Mar Rojas. Ang katandem naman po ay si Janet Garin. Ang pangalan ng tandem nila ay Margarin. Di ba? Maganda. pero po, biro, natuwa po ako nung maimbitahan niyo ako dito. Bagaman si Father Roland po yung inyong naimbitahan, nagpunta po siya sa Namibia kagabi. Kaya ako po yung kahalili. Pero sa mga nakakatanda, may lumapit sa akin, naalala pa ako no? 22 years ago, ako po ay naglingkod dito bilang diakono. Yan, nung panahon po ni Father Nelson Orqueta, at nung malipat po siya sa St. Paul, pumalit po dito si Father Pong, the late Father Pong, may he rest in peace. Yan, may nakakaalala pa po ba sa akin noon? Kasi medyo makapal-kapal pa po yung buhok ko noon. Kaya lang po, alam nyo kung bakit po medyo nakalbo ko. Minsan sa shampoo pong ginagamit Oh. Ang ginagamit ko po kasing shampoo, clear. Kaya yun, na-clear talaga. Mag-ingat kayo sa clear na shampoo. Nung papunta po ako dito, alam ko, naalala ko,
22 years ago, dyan po ako sa St. Vincent. Ay, nasaan ba yun? Kabila. Sasakay po ako ng jeep, bababa po ako dyan sa may Sunville, maglalakad ako papunta dito. Kanina, medyo social na pari na, nakakotse na. Nakalagay po dyan, San Lorenzo Ruiz. Tama. Pagliko ko po dito, naku, walang daanan. Sabi ko, mukhang kakaiba. Ikot po ako ng ikot dito. Hindi ko alam. Buti na lang po, mayroon pong sakristan, si Jericho. Nasaan ba si Jericho? Salamat Nakita ko, mayroon po siyang dalang sutana. Ay, sabi ko, siguradong papunta ng simbahan. At sinabi niya sa akin, Father, wala na po kasi dyan. Yung dito po kasi, pang tao. Iniisip ko, bakit hindi ba ako tao? Doon ang daanan nung merong mga sasakyan. Isip-isip ko, iba pala ang tao at iba pala ang may sasakyan. Iba pala ang tao at iba pala ang may sasakyan. Parang kakaiba, no? By the way, ang iyong patron po ay si San Lorenzo Ruiz. Saan po namatay si San Lorenzo Ruiz? Sa Japan. Okay. Ano ang tawag sa dumadaan dito? Hindi dito po sa kabila. Sa Japan. Para alam niyo, no? Ito. Ang tawag po sa dumadaan dito ay nakaoto. Nakaoto. Yan. Maintindihan? Hapon. Yung dito naman, ang tawag naman dyan, nagrarakad. Wow. So dito po yung mga nagrarakad, dito naman yung mga nakaoto. Pero isip-isip ko rin, bakit magkaiba ang tao at tsaka nakaoto? Si anak ni Kuya Pat, ano ba pangalan mo? Si Kuya Al, kausap ko kanina. Sabi ko, nag-prepare ako ng homily, kaya lang English. Kala ko kasi English Mass. Sabi niya, Father, kasi po, ngayong nobina, maraming mga taong, yung mga payak ang pamumuhay, or margins, nasa laylayan, para mas maintindihan ng misa, Tagalog. Kaya isip-isip ko, meron palang pagkakaiba ang mga nakaoto at sa mga nagrarakad. Wala, no? Minsan nga po, meron pong kainan. Alam niyo naman, pag mga pare, Father, dito po kayo. Ako naman, kami pong mga Vincentiano po kasi ako, simpleng mga missionary. Pumila po ako. Nakapila ako sa mga tao. No? Tapos pagpila ko po, sabi sa akin, Father, wag ka po dyan. Doon po kayo. Para po sa tao to. Isip-isip ko, bakit hindi ba ako tao? Punta po kayo doon. Hindi pumunta naman po ako doon. Ang kasama ko, mga madre. Oo Sabi ko doon kay sister, Sister, nandito ka rin? Hindi tayo doon? Oo Hindi raw tayo tao. At nagtawanan kami. Sabi ko sa kanya, tama ka sister, hindi tayo tao. Ano tayo, Father? Bagay. Bagay tayo. Wow. Hindi, joke lang yun hindi totoo yun. Pero po, no, may pagkakaiba ang tao sa sa mga hindi pangkaraniwan, mga nakaoto at mga nagrarakad. Sa ating pong tema ngayon, napakaganda. Nagkakaisa, nagsasama-sama, sa paglalakbay. Ang ganda po ng ginamit ng synodal image ng ating Santo Papa. Kasi sa kalsada, wala namang mayaman, wala namang mahirap. Tama? Pare-pareho tayo ng dinadaan ng kalsada at pare-pareho tayo ng patutunguhan. Kung baga ba, tulong-tulungan na lang. Walang nakaoto, walang pinagkaiba sa nagrarakad. Mga kapatid, magandang pagnilayan kasi po ang ginamit na salita ng ating Santo Papa Francisco, synodality. Ayan.
Yan. Siguro maraming beses na po nating narinig po yung salitang synodality. Bigyan ko lang po ng diin. Galing po ito sa dalawang Griekong salita. Syn, ibig sabihin together, magkasama. At hodos, ibig sabihin po ng hodos, daan. Yan. Kaya pag pumunta po kayo ng Greece, makikita nyo po yung mga streets po doon, puro nakalagay hodos. Yan. Ibig sabihin po, daanan. Hodos. Kaya tayo pala ay mga taong sama-sama sa daan. Amen? Amen. Sa Acts 9, kikita po natin, unang tinawag na mga Kristiyano sa Acts 11. Sa Acts 9, ang tawag sa mga Kristiyano, hindi pa Kristiyano. Alam niyo po kung anong tawag? The Way. Ano nga ang tawag sa mga Kristiyano bago sila tawaging Kristiyano? The Way. Yan. Kasi hindi pa nila alam yung grupo, anong papapangalan sa grupo nitong nila Kristo, nila San Pablo. So sabi ng mga tao, ang tawag dyan, ang daan. Yun ang tawag, the way. Tapos sa Acts 11, pinalitan, ginawang Kristiyano. So ang una pala talaga natin at tunay na pangalan natin, ang daan. Pakiulit nga. Okay. Kaya nga po maalala natin, nung buhay pa po itong si Brother Eli Soriano, no? Yan, anong tawag dun sa kanyang grupo? Ha? Dating daan. Okay, daan po yung ginamit, no? Tapos, sinagot naman po yan na maiglesia ni Kristo. Ano pong tawag sa grupo nila? Tamang daan. Dating daan, tamang daan. Eh yung mga Katoliko, anong tawag? Kung yung kay Eli Soriano ang tawag dating daan, Iglesia ni Kristo ang tawag tamang daan, ang mga Katoliko naman walang daan. Walang matandaan, nakakalimutan. Mamaya yung mga sinabi ko nakalimutan nyo na Pero po yung mga parokyano naman dito sa San Lorenzo ay may daan. Oo nga, parang maraming senior sa inyo. Pero po, yung naglalakad sa daan, ang ganda po ng image, no? Parang sinasabi ng Panginoon, uy, naglalakad tayo, sama-sama. Alam niyo yung magandang imahin na nakikita ko sa nagbabiyahe, yung nasa loob ng jeep. Hindi ko alam kung nag-jeep pa yung iba dito o naka-auto na lang kayo. Pero sa loob ba ng jeep, diba? 13 pesos ang pamasahe. Ang ganda. Bakit? Lahat nasa bintana. Minsan nag-aagawan tayo, sino bang nasa bintana? Lahat nasa bintana. Ano pa? Lahat pare-pareho ng upuan. Wala namang special dyan. No? Pag nasa jeep po tayo, lahat nagtutulungan. Bayad po. Diba? Minsan maiinis ka Pag nandun ka sa may bandang harapan, sasabihin sa'yo, may papasok sa jeep. Bayad o, pasok. Sukliho. May pumasok na naman. Bayad o, senior. Sukli po ng senior. Baga dyan, di ba? Hold up to. Ganun na rin. Pero po, makita po natin sa loob ng jeepney, yung sa kalsada, yung sama-sama nagkakaisa. Ito po ang pinupunto ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Nung sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay, yung tinapay na yun, hindi lang po display yan, na i-adore po natin at nasa monstrance para luhuran at dasalan. Alam niyo, minsan nung nandito pa po, nung panahon ni Father Pong, yung assistant niya si Brother Ouch, na nagsa-sign language na sa Channel 7. Yun. Nagpupunta pa ako dito. Meron silang ginawa noon. Ang pangalan ay SPA. Silence, Prayer, Adoration. Diba, no? Ang ganda. Tapos andyan po yung monstrance, sa darasal tayo.
At tuwan-tuwa naman tayo dahil tayo mga Katoliko, anong sarap magdasal, no? Tahimik, tapos may music, tapos medyo madilim-dilim, tapos ang ganda, ganda. Kaya lang, ang tanong natin, sana yung pagdarasal mo, hindi lang natatapos sa simbahan. Sana natatapos din to sa kalsada, sa daan, kung saan matutulungan mo rin ang kapwa. Amen po ba? Amen. Ano po? Nung nagpunta po ako, nagkaroon ako ng pagkakataon pong makapunta sa Nagasaki. May mga nakapunta na po ba sa inyo? Nagasaki? Ayan. Ayun na rin po, no? Okay. Sa Nagasaki po, kung saan namatay at minartir si San Lorenzo Ruiz, nung ako po ay katulad ninyo, namamangha ako, sabi ko, napakabayani naman pala nito ni San Lorenzo at kasama nung kanyang mga kasamahang mga pare na nagpunta sila doon at itong mga lugar na ito ay mga pagano. At sa gitna ng paganismo, kanilang ipinagpakilala sa lahat. Kami ay Katoliko, kami ay mga Kristiyano, pagtatanggol namin si Kristo. At sabi pa nga ni San Lorenzo, kahit ilang buhay, libong buhay ay ibibigay ko sa Panginoon. Galing, no? Parang nakakabilib na sa gitna ng paganismo, kanilang itinatag ang Katolisismo, ating pananampalataya. Pero po, pag pumunta kayo sa Nagasaki, isa pong magandang katangian nito ay, ito po pala ay isang Kristiyanong bayan. Bakit? Ilang daang taon, bago po yan, no? Ilang siglo, meron pong mga missionaries na nagpunta. Maalala po natin, may mga Jesuit missionary nagpunta doon at nagtayo po sila ng mga grupo ng mga Katoliko. May mga simbahan, may malaking simbahang Katoliko po dyan. Nag-iwan sila ng imahe ng Virgin Mary. Katulad ng nangyari sa atin dito, nag-iwan ng imahe ng Santo Niño sa Cebu, ganyan. At pagkatapos nagkaroon ng isang emperador na kanyang ipinatigil lahat ng mga pagasamba ng mga Kristiyano, he persecuted all of them. Kaya, nagkawalaan yung mga pari, siglo, halos 3 siglong walang Katolikong pari. Nagulat na lang ang itong grupo nila San Lorenzo dahil pagdating nila sa Nagasaki, ang daming Katoliko. Bakit? Yun pala, ginagawa nila linggo-linggo. Walang pari, walang misa, walang altar. Sa gitna ng imahen ng Inang Maria, sila ay nagro-rosaryo at saka nagpupulong, nagdarasal. Siglo ang napakaraming siglo, linggo-linggo, walang pare, walang misa, nagdarasal lang silang sama-sama. Para po bang BEC. Kaya, nung makita ko po itong lugar na ito, yung simbahan, kung saan din po nagkakatipon-tipon yung mga Katoliko, parang napagwari ko, siguro yung pananampalataya at pag-aalay ni San Lorenzo ng kanyang buhay ay dahil po sa sama-samang pananampalataya ng mga tao rin pong naroroon. Siguro meron ding sumusuporta sa kanila at nagdarasal. Siguro meron din po pamayanan na nakatago, pero tumutulong sa kanila at nagsasabi sa kanilang, sige, huwag kayong mawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya mapalad po ang isang pamayanang nagtutulungang sama-sama. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating pamayanang nagtutulungan. Isa na lang pong kwento. Nung ako po ay nawala po kasi ako ng matagal, halos 10 taon mahigit. Ako po ay pinag-aral sa abroad, sa Roma at saka po sa Belgium. Nung ako po ay nag-aaral doon, isa po sa gusto ko rin pong gawin ay siyempre makapasyal. Oo. Wala naman po tayong pera. Alam niyo naman sa Europe, napakamahal. Euro pa. Meron po akong gustong puntahang museum dyan po sa Berlin, Germany. Ang pangalan po nito ay Pergamon Museum.
Nandiyan po yung Ishtar Gate, tsaka yung napakarami pong mga antigo na mga bagay galing po sa Persya at dito po sa gitnang silangan. At ang natuwa po ako dahil nagkaroon, bukas po yung at may pagkakataon, bago po ako pumasok, mayroong grupo ng 6 na mga kabataan. Hinarang po ako, gustong magpapirma. Alam niyo po yung isang papapirma against drugs daw o against ganyan. Sabi ko, no, ganyan. Tapos, nung pumunta na po ako doon sa magbabayad na po ako, nagulat ako. Wala na po yung wallet ko. Wala na akong pera. Ang pera ko po, laman po noon ay 120 euros. Yun po yung laman po nung nung aking pera, ay ng wallet. Wala na akong babayad. Naku, paano to? Ayun, lungkot na lungkot ako. Tapos bumalik po yung isang bata, sabi niya, ay napulot ko yung wallet mo. Binalik sa akin yung wallet, pero pagtingin ko wala nang laman na pera. Kaya sabi ko, naku, kawawa naman. Paano kaya ako? Parang, alam niyo po yun, yung parang dismaya kayo, nadukutan kayo. Nung tanghali po yun, meron po akong appointment. Kakain po ako ng tanghalian doon po sa isang bahay ng isang Pilipina na naghanda ng isda. Oo, yung request ko . Pagpunta ko doon, sabi niya, bakit na late ka, Father? Sabi ko, nadukutan ako. Tapos dismaya ko. Sabi niya, Father, kain mo na lang ng isda yan. Oo, kain lang mami. Pero malungkot pa rin ako. Bago po ako umalis, inabutan niya ako. Pagtingin ko, ano to ate? Sabi niya, konting tulong. Binigyan niya po ako ng 50 euro. Sabi ko, ate, bakit? Sabi niya, kasi ganito. Nangyari rin sa akin yung nangyaring yan. Tapos, nung malaman ng kaibigan ko, iniwan niya doon sa mailbox ko 50 euro. Naalala ko, kaya nung binabayaran ko na siya, ayaw niyang tanggapin. Sabi niya, ibigay mo na lang sa ibang nangangailangan. Naalala kita. Kaya ibinibigay ko sa iyo. Yung kabutihang aking natanggap sa iba, ibinabalik ko sa iyo. Dito tuwa naman ako, may 50 euro ko. Sa hapon, paggabi, meron naman po akong house blessing. At kinuwento ko rin po yung aking karanasan. Tapos maya-maya, may 2 nag-abot sa akin. Sabi nung isang 30 euro at isang 20 euro. Tapos meron pang doon sa pa-blessing, 20 euro. Kaya sabi ko, yung araw ding yun, yung nawala kong pera, naibalik sa akin. Ang ganda, no? Napakabuti ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Tuwan-tuwa po ako dahil kala mo nag-iisa ka sa abroad. Kala mo wala ka ng masasandigan. Hindi ako nang hihingi, ikinuwento ko lang yung nangyari sa akin, dumagsa na po yung tulong. Sabi ko, maganda ito tulungan. Kaya sumunod na araw, ikinuwento ko uli yung kwento ko. Aba, may pumasok na naman na pera. Sabi ko, maganda to, no? At pagdating po ng linggo, ikinuwento ko sa homily at ang dami po, umabot po ng 500 euro ang aking natanggap. Okay, itong negosyong to. Hindi ko na po kayo hihingian kasi matagal na nangyari yan. Pero po, pera po biro, pagtutulungan, pagsama-sama. Ito po siguro ang pinagbibigyan diin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Ibinibigay niya ang kanyang buhay. Sa ating pong pagninilay, sa paghahanda sa kapistahan ni San Lorenzo, nawa po yung synodality, yung pagtutulungan, hindi po mawawala. Naka-auto ka man o nagrarakad, pare-pareho po tayo. Dahil isang landas lang din po ang patutunguhan natin sa ating Panginoong sa kanyang karyan sa langit. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. Ipayag po natin ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing.
Hanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng mensaheng buhat sa salita ng Diyos, dumulog tayo sa bukal ng lahat ng kabutihan. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pakumbabang kahilingan ng ating pong itutugon. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang katolika, naway tuwinan niyang pagkaingat-ingatan ang Eukaristiya bilang sakramento ng katawan at dugo ng Panginoon, ang pagkaing nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga pinunong pangreliyon at pangbayan, naway paglingkuran nila ng lubos ang bayan ng Diyos para sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kabataan ng ating bayan, nawa higit nilang pahalagahan ang Eukaristiya sa kanilang masiglang paglahok sa misa. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa nakadarama ng pagtanggi, para sa mga may sakit at mga nag-aagaw buhay, nawa malasap nila ang komunyong sakramental, ang bukal ng kanilang pag-asa, at ang ugat ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na naririto sa pagdiriwang ng Eukaristiya ngayon, nawa isabuhay natin ang diwa ng ganitong sakramento sa pamamagitan ng tunay na pagkakawanggawa at lubos na kahandaang tumulong. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may panunungkulang pang-politika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa may hirap at sa mga nawala ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng Friends of Sanlo, naway patuloy ang pagbabasbas na maayos na kalusugan at pagkakaisa ng bawat pamilya sa buong pamayanan. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Nawa ay magkaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan, pagmamalasakitan ng bawat miyembro sa aming bukluran upang maisakatuparan ang aming misyon sa ating simbahan at sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingang ating inaalay para sa banal na misa ngayon. Manalangin tayo. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, salamat sa iyong napakahalagang kaloob na Eukaristiya, naway lagi kaming mamuhay alinsulod sa mensaheng umaabot sa amin sa pamamagitan ng dakilang sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Sa
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahaing sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tanging mong ibinungkod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapunay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paghala-hala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng mga banal, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami diya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito po ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay ng buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyahan sa biging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangala. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiluhod po tayo para sa nobina para kay San Lorenzo. Paunang panalangin. O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at humihiling na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa. Ano binang ito na inaalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming puso upang ito ay maging laan sa pag-ibig sa pananampalataya hanggang sa ito'y maitaguyod at maipagtanggol namin tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal ng Birhen, tumudulog kami sa iyo bilang ina ng aming mananakop, ina rin ng sangkatauhan at halimbawa sa kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, dalangin mo na kamtin rin namin ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa ika-4 na araw. O mapagkalingang San Lorenzo Ruiz, ikaw na nagpahayag ng iyong pananampalataya sa harap ng banta at takot ng kamatayan, na naminintuho kami sa iyo upang sa iyong tulong ay maipahayag rin namin ang aming paniniwala ng buong tatag at tapang sa harap ng mga taong malayo sa Diyos at sa simbahang kanyang itinatag. Na naglilingkod ka sa simbahan bilang tapat na tagasunod ng pananampalataya, madalas kang dumulog at sangkumpisalan upang doon ay humingi ng tawad sa mga pagkakasala at magkakamit ng pag-aaral at patubayan sa buhay Kristiyano. Idalangin mo na kami na sana'y magkaroon din ng loob na dumulog sa kumpisalan tuwing makagagawa ng kasalanan at nang sa gayon ay laging manatili sa biyaya ng Diyos. Tulungan mo na kami magkaroon ng pagkapuot sa kasalanan at maging laan sa paghingi ng tawad pagkatapos sa isang taos-pusong pagsisisi, alang-alang sa walang hanggang awa ni Hesukristo ang aming takapagligtas. Amen. Amen. Magsiupong po muna para sa mga ilang paalaala. Una, meron pa tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari, Parish Shrine of the Youth. Ikalawa, sa pagpatuloy ng ating Fiesta Novena Masses hanggang sa Sabado, September 22, ang 10 a.m. Sunday Mass po ay sa Tagalog at ang 5 p.m. na Mass ay misa naman ay sa Ingles. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Masses naman po ay naka-live stream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Novena Mass. Panghuli, pinapasalamatan po natin ngayon si Reverendo Father Rex Fortes sa pagdiwang ng ating ika-4 na Misa Nobenaryo. Maraming salamat po, Father, at maraming salamat po sa lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating parokya. Maraming salamat din po sa pag-imbita ninyo at sa pagsuporta nung ako po ay diakono pa na nagipong ganap na pare. At siguro po sa mga binanggit ko po nung ako po ay bagong naghuhumiliya pa lang, ay marami rin po siguro akong naiambag. Pero ang pinakamahalaga po dito yung sama-sama nating pagdarasal at pagsuporta sa isa't isa, naway magpatuloy po, lalo tigit na ang tema po natin ngayong ating kapistahan ay pagkakaisa or yung synodality.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ng pagpapala ng Diyos. Ang tugon ay Amen. Nawa ang tinanggap ninyong Eukaristiya ay magbunga sa inyong buhay. Amen. Amen. Nawa iadya kayo na makapangyarihang Diyos sa lahat ng kapahamakan at puspusin kayo ng pawang mabubuting kaloob. Amen. Naway matuntun kayo sa kanyang landas at ipagtaguyod tuwina kung ano ang tama at magaling Amen. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at mamuhay sa pamamatnubay ng karunungan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa atin in advance.